Magandang araw mga kabugis, ako muli si Lito at welcome kayo sa aking channel, Morelos Garden. Pag-uusapan po naman natin ngayon kung bakit hindi namumulaklak ang bougainvillea mo. Di ba? Baka yung mga bougainvillea kayo na hindi namumulaklak. Pag-uusapan natin kung paano natin mapapabulaklak at kung bakit hindi siya namumulaklak. Ligay dito. Example ko sa inyo ito. Ito, dapat naka-direct sunlight. At huwag niyong kakalimutan, nalagyan siya ng patungan. Ganito. Dapat nakaganyan. Kung pwede din, na mas mataas. Ganito. Mas maganda, mas mataas yung yung patungan. Yan. Di ba? Mamumulaklak ang bougainvillea ninyo, dapat direct sunlight. Ipakita ko naman sa inyo yung hindi mamumulaklak. Ipakita ko sa inyo kung anong pagkakaiba. Ganito yung hindi mamumulaklak. Ganito siya kalusog. Ganyan ang mga dahon. Ito ba yung isa? Ito, malabong mamulaklak ito. Pansin nyo lang, parang walang kabalak-balak mamulaklak, di ba? Nakakita ninyo. Bakit ito ganito? Ito kasi, naka-direct sa lupa, nakaganyan. Yung ugat niya, medyo naputol lang kasi tinanggal ko. Binunot ko Ito yung ugat talagang lumabas na sa lupa. Kasi ginagawa ko dito, talagang dinirect sa lupa ito. Pinapalaki ko yung puno niya para pwede natin na gawing aris. Diba? Pagka masyadong mataas, pinuputol ko din. Hindi siya talaga mamumulaklak pagka yung ugat niya naka-direct dyan sa lupa. Saka ito direct sunlight din ito, pero talagang malaki ang pagkakaiba. Baka yung bougainvillea nyo naka-direct sunlight nga, pero naka-ground naman. Talagang marabong mamulaklak. Kahit na yung lang, wala kayong mga semento na nagawa na ganito, yung hollow blocks, yung isang hollow blocks, okay na dito sa mga pot na ganito kalaki. Papatong nyo lang na ganyan. Huwag lang na yung ugat niya, huwag lang tumairag dyan sa lupa kasi talagang talaga hindi siya mamumulaklak kahit paano gawin natin dyan. Pag inabunuhan natin yan, lalo lang lalakas lumaki yan, lalong dadami yung ugat niya sa ilalim, lalo siyang tataas. Lalo siyang lulusog. Ganito. Kasi ito, kaya ganito kalalaki ang dahon nito. Citra ito. India Citra. Kaya ganito kalalaki ang dahon. Kaya gusto ko ito dinadirect sa lupa ito. Malakas siyang lumaki. Talagang napakalakas lumaki. Pwede nyo gawing pagkrapan RS. Kaya ito. Marami ako dito doon. Pinadirect ko. Ganito. Ito naman ang kagandahan dito sa Citra na to. Sobrang lakas lumaki. Ito naman, yung mga hindi masyadong tumatanggap na ganito, yung naman ito. Opal flame. Pero dapat, ito lalaki din pag dinirect mo sa lupa na ganyan. Dapat may patungan na ganyan. Kaya nga napakahalaga ganyan. Pero hindi rin siya mamumulaklak kung kung kahit may patungan na ganyan, pero malilim naman yung pwesto niya, hindi rin siya mamumulaklak. Ahaba lang din yung mga sanga niya ng mga payat. Napapansin nyo, pagka nakalilim yung mga bougainvillea, mahaba yung mga sanga niya, mga payat. Pagka namulaklak siya, doon sa dulo lang, hindi siya mamulaklak na marami. At saka mapapansin ninyo, yung mga bulaklak ng bougainvillea nyo pagka hindi sanay sa direct sunlight, pagka wala sa direct sunlight, yung kulay niya hindi siya masyadong lumalabas. Talagang kukunti ang bulaklak pagka yung kulay niya. Hindi magkakaganito. Kitang-kita yung bulaklak, talagang lumalabas talaga ang kulay niya sa direct sunlight. Saka yung bougainvillea natin, kaya baka hindi naman namumulaklak yung bougainvillea mo. Sobra ka sa dilig. Alam mo yung mga bougainvillea,
Gusto yung tuyo. Gusto yung tuyo yung ano niya. Yung lupa niya. Kaya nga man o malaki yung bougainvillea mo, parehas lang din. Saka minsan nalililiman kasi kung ano yung kunyari tabi-tabi sa gilid ng bahay pagka maraming halaman na iba. Nalililiman yung bougainvillea talagang ayaw mamulaklak. Dapat talaga ano, direct sunlight. Kahit na konti lang yung bougainvillea mo basta namumulaklak di ba? Basta may direct sunlight lang. Pagka panahon ng pamumulaklak, doon mo mapapansin talaga ang ganda ng kulay niya. Kasi yung mga kahit na yung yung rare o yung mga top rare pagka hindi mo rin may direct sunlight ng gusto, hindi mo siya mapapansin ang ganda niya. Bakit iba? Sasabihin mo bakit iba? At ibang bulaklak pero paano kasi yun sa'yo? Malilim. Yun sa kanya kung sakali yung na-post niya ay direct sunlight, ibang iba. Pansin niyo yung mga ganito ko? Hindi na talaga direct sunlight ito. Ganda ng mga bulaklak. Lalo ito, yung binidyo ko sa inyo nung minsan, di ba? Ang konti pa ng bulaklak nito. Ayan, nakapatong yan. Tignan niyo yung bulaklak na ngayon. Dito tayo kumuha ng cuttings eh. Pero mapapansin mabubuhay. Tignan yung bulaklak niya. Ang ganda. Itong baby bambino ko. Marami akong baby bambino na maliliit. Eh ano, ito, napakaganda rin kung panggagrap mo. Gustong gusto rin nilang ginagrap. Kahit sa akin, yung mga naigrap ko na ganito, medyo naubos na. Meron niya ako dito eh. Ito yung baby bambino ko na isa. Ganito kaganda, kalusog. Yellow yung dahon. Eh, naka-direct sunlight ito, ayan lusog. Nilakihan ko nga yung timba niya para lumaki. Kasi marami akong RS na naipon. Kailangan ko ng mother plant na marami. Natatawa ako dun sa sample ko. Tignan niya. Diba? Saka yung laki ng pagkakaiba dito sa sample ko. Talaga sobrang lusog. Siyempre ito, direct sa lupa ito. Di ba? Lusog. Walang balak na mamulaklak ito. Baka matapos ang tag-araw, hindi mamulaklak ito kasi naka-direct sa lupa. Yun lang. Iwasan nyo lang tumirect sa lupa yung mga bougainvillea nyo at saka kuan. Dapat huwag na hanggang walang bulaklak, huwag kayong masyadong madilig. Yan, masyadong basa. Dapat huwag din malilim. Yung iba napapanood natin sa Facebook, yung bang may plastic sila, may liliman na ganyan. Namumulaklak kasi hindi sila nauulanan. Kahit tagulan nyo, namumulaklak. Pero iba pa rin ang bulaklak ng yung naka-direct sunlight. Lalo kung wala naman tayo na gano'n. Mahal ang paggawa ng gano'n eh. Ang paggawa ko dati gano'n na bagyo eh. Na bagyo. Ang laki ng ginastos ko din. Kahit na paano, sayang din. Na bagyo. Na lipat. Dito sa amin ang lakas ng bagyo dito. Kaya hindi tayo makakagawa ng gano'n. Pagka lahat naman ng taon, maraming bagyo dito. Kaya mahirap na. Malulugi. Ganun lang. Maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video ko. Pag nagustuhan nyo ang video ko ito, please like, share, and subscribe. Paki-hit yung notification bell para mag-update kayo sa mga susunod video. Bye-bye.